Tinawag po ng prosekusyon na delaying tactic ang mga mosyong inihain ng mga abogado ni dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan. At dahil sa mga nakabimbing mosyon, iniurong ang arraignment o yung pong pagbasa ng sakdal laban kay Revilla sa February 9. Git naman ng depensa, gagawin nila lahat ng maaring legal na hakbang para sa kanilang kliyente. Saksi, si Maki Pulido. Bantay sarado sina dating Senador Bong Revilla at mga kapwa-akusado niya nang dalhin sila sa Sandigan Bayan para harapin ang kasong malversation kaugnay sa 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Sa ilalim ng bulletproof vest, suot ng dating senador ang dilaw na t-shirt, uniform ng mga person deprived of liberty na nasa kustodiya ng BJMP. Nakaposa sina Revilla at mga kapwa-akusado na tinanggal lang pagpasok nila sa sala ng Sandigan Bayan 3rd Division. Arraignment o babasahan sana ng sakdal sina Revilla. Pero dahil may mga nakabinbing mosyon ng mga akusado, ipinagpaliban muna ito ng korte. Nireset ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Binigyan ng prosekusyon hanggang January 28 na magkomento at pagkatapos noon ay re-resolbahin na ng mga mahistrado ang mga mosyon. Ilan sa mga inihaing mosyon ni Revilla, motion to quash information o ibasura ang kaso dahil hindi raw nasunod ang due process. Motion for reinvestigation o ibalik sa ombudsman para muling maimbestigahan at motion para madetene siya sa PNP Custodial Facility. Tumutol ang prosekusyon sa pagpapaliban ng arraignment. Delaying tactic lang umano ng depensa ang mga mosyon. Pero ayon sa abogado ni Revilla, it's important because the objective is to quash the warrant and to dismiss the case. naghain din ng mosyon ng akusadong si Emelita Huat na makulong siya sa Bulacan Police Provincial Office. May mosyon din ng abogado ni Juanito Mendoza na pag-isahin na lamang sa isang dibisyon ang mga kasong graft at malversation. Pinatawag at pinaharap muli ng mga mahistrado ang mga jail warden ng Quezon City Jail Male at Female Dormitory para kumustahin ang kaligtasan ng mga akusado. Pagtitiyak naman nila maayos at maluwag sa Quezon City Jail. Hindi rin natuloy ang arraignment ni Revilla sa kasong graft sa Sandigan Bayan 4th Division. Naghain din kasi ang abogado ni Revilla para ibasura ang kaso at muli itong imbestigahan ng ombudsman. Kaya ni-reset ang pagbasa ng sakdal sa February 9. Sa mga akusado, tanging si Huat ang nagpasok ng plea na not guilty. Hindi na pumasok sa loob ng korte ang ibang taga-DPWH Bulacan na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig at Juanito Mendoza. Nagtaka nga si 4th Division Chair Michael Musngi kung bakit naghain pa ng mga mosyon ng depensa dahil tatagal daw ang paglilitis. It's the right of the accused to invoke speedy trial, but as far as we're concerned, we are exhausting all possibilities. We will take our chances there. Para malaman kung may basihan ang mosyon ni Revilla na malipat sa PNP Custodial Facility, nag-inspeksyon ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas, kung saan nakakulong si Revilla at 4 na lalaking kapwa-akusado. Nag-inspeksyon din sa female dormitory sa Camp Karingal, kung saan nakadetine ang mga babaeng akusado. Ayon sa BJMP, wala silang nakikitang basihan para ilipat si Revilla dahil moderno ang pasilidad. May control gate sa bawat palapag, may 24/7 CCTV camera sa buong jail facility at may parating ding body-worn camera para sa mga bantay. We have approximately 200 employees per shift or jail personnel per shift na nakatutok per cell block. We have additional employees or personnel na dedicated for escort duties kapag sila ay lalabas ng kulungan. We have response team, we have coordination with the Quezon City Police District sa perimeter security. Inalam din sa inspeksyon kung congested o masikip dito, tulad sa lumang Quezon City Jail. Definitely wala pong congestion dyan. Under the rated capacity pa ho. It's rated for more than 5,000. We have 3,600 sa ngayon. Tumangging magbigay ng pahayag ng mga mahistrado. Mag-isa sa ngayon si Revilla sa selda habang nakahiwalay ang 4 na pawang dating taga-DPWH. Because of their statements implicating the former senator, ayaw po nilang magsasama-sama po sa selda. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.